first. Give me that. Eat first, ano? So, ang tawag din na dito yung iPad Kid. Ang nangyayari sa video na to, para siyang skit na kung saan yung mga bata daw na lumaki kasama yung iPad or mga gadget, ganito na daw umasta ngayon. So, take ko lang tong opportunity na to para i-remind yung mga magulang natin dyan na hinahayaan yung mga anak nila na manood ng TV, ng phone, mag-gadget, mag-iPad buong araw. Alam nyo po ba na merong impact yan sa mental health and behavior ng anak nyo? Kung narinig nyo na yung sakit na ADHD, kadalasan to sa bata, mga before 12 years old, nakakaranas sila ng attention deficit. Ibig sabihin, hindi sila makapag-concentrate. Laging nakakalimutan yung baon, yung mga dadalhin sa school. Minsan, bumabagsak yung mga grades nila. Sobrang risky nila gumalaw. Wala silang sense of danger. Kunyari, lagi sila na aksidente, mga ganon. Tapos yung iba naman, hindi talaga nakikinig sa'yo. Kahit kinakausap mo siya, nakatulala lang siya, ang lalim ng iniisip niya. Meron po kasing mga ilang studies na nagpapatunay na pwedeng ma-relate sa ADHD kung sobrang agang na-expose yung mga kabataan sa gadgets. According sa study ni Bowu, so nung 2022 to, last year lang, association between screen time and hyperactive behaviors among children under 3 years old. So ito yung conclusion nila. Overall, our study found out that early exposure is associated with hyperactive behaviors among children under 3 years old. More than 90 minutes of screen time per day. Kapag daw 90 minutes per day yung ginugugol ng mga batang 3 years old, it is associated with hyperactive behaviors. Hindi nyo ba napapansin na mga anak nyo lang na bata pa talaga, less than 3 years old, ang kulit-kulit nila kapag di sila nakakakita ng phone, lalo na sa mga nasanay talaga or sinanay talaga na tumitingin sa phone. May mga ibang bata pa ako na nakikita na mas na-entertain sila dun sa phone kaysa dun sa pag kinakausap sila ng magulang nila or dun sa mga laruan na binibigay sa kanila ng mga magulang nila. Kaya binigay ng laruan, Lego. Mas gusto nila laruin yung phone or yung TV. Mas gusto nila manood, which is hindi naman dapat ganun. So, Doc, ano yung mga pwede namin gawin para mabawasan tong screen time ng mga bata? Number 1, kausapin niyo yung mga anak nyo. Balik kayo sa old school, sa pre-pandemic era. So, kausapin nyo, kunyari, umuwi siya from school. Kausapin nyo, kamusta yung pag-aaral niya, kamusta yung sinong mga kaklase niya, mga kaibigan niya sa school, ano mga nilalaro nila pag recess, mga ganun. Kung nasanay na sa pang matagalang screen time or panonood ng movie, gadgets, kung ano man, bawasan nyo by half, okay? Kunyari, nagti 3 hours per day siya or 4 hours per day. Gawin yung 2 hours per day lang muna. Sa susunod na linggo, 1 hour per day na. Tapos sa susunod na linggo, 30 minutes na lang, and so on. Pwede nyo rin gawin, maglagay kayo sa bahay nyo ng mga area na bawal mag-gadget. Perfect example dyan, yung kainan. So, syempre, kapag kumakain, dapat bawal may hawak na phone, bawal manood ng TV. Of course, palaruin nyo sa labas. Kasi mas maganda to kasi at least merong interaction talaga sa mga tunay na tao, hindi dun sa mga napapanood nila sa TV, ng mga cartoons or kung sino mang character dun sa TV or sa cellphone nila. And of course, physical activity rin to. So, kahit pa paano nabuboost din, nagkakaroon din siya ng exercise. And of course, pinakamalaga, dapat mapaliwanag nyo kung bakit nyo ginagawa or binabawasan itong mga gantong screen time. Kasi para mas maintindihan nila, mas susunod sila sa inyo.